Kasi diba, hindi maganda ang timpla ng tiyan ni Daddy, ni Dude. Pero si Liam okay na. Bibili tayo ng latundan. Magkano po kilo sa latundan? 60 pesos daw ang latundan. Nandito tayo sa palengke ng Candaba Wet Market. Ayan. So, nakabili na pala ako ng baboy, mga Mars. Magluluto ako ng nilaga at saka ng lumpiang Shanghai. Andito ako sa bandang likod ng palengke, mga Mars. Bibili ako ng gulay. Para sa ating nilaga. Walang walang nagtitinda dito ng bok choy. Puro pechay repolyo. Dahil walang bok choy, pechay na lang. Pabili isang tali lang. Tapos bibili ako ng repolyo. May patatas ka, kuya? Wala. Eto, may patatas. Pabiling patatas. Mga 3 piraso lang. At saka repolyo. Yung repolyo, yung lang, katamtaman laki lang. Tsaka sibuyas, pabili. Magkano kilo sa sibuyas? Oh my God, 120, mga Mars. Tsaka sibuyas. Ito, ang binibili kong sibuyas, mga Mars, hindi yung masyadong malaki. Ito, sibuyas. 1/4 lang. Kasi minsan nabubulok lang sa akin pag masyadong matagal na na-stock. Ay, yun, masarap yun. Ate, pabili ako ng 10 piso. Yung dahon ng sibuyas. At saka 10 pisong kinchay. So ayan, ganito ang itsura dito sa palengke ng Candaba, mga Mars. Ayan, ang daming gulay, 'di ba? Sari-sari. Nagbayad kasi ako ng kuryente namin, mga Mars. Bago kasi ako pumunta dito sa palengke, nagbayad ako ng kuryente kasi bukas na ang due date. Pero meron din kasing payment. Pwede kang magbayad sa GCash, kaya lang parang down yung system nila. Ayaw 10 piso ng kinchay. So, ayun, mga Mars. After nito, uwi na rin ako. Dito naman sa gilid ng palengke, mga Mars, ayan yung tinda. May mga ukay-ukay. Pero pag araw ng Sabado, maraming tinda dito. As in, Tiangge. Ayan. So, bibili nga pala ako ng ng tinapay. Tasty bread. Hindi kaya expired to. Pabili po! Wala yan. Ate, magkano yung mo? Tasty bread? Pabili po. Bago pa yan, te? Guys, hindi ako nakabili ng tinapay kasi January 9 yung expiration. Teka, bibili nga pala ako ng bago kong makalimutan yung pambalot ng lumpia. Ito, mga suki ko to
Wala yung mga kakulitan ko minsan dito eh. Pabili. Pambalot ng lumpia, meron? Meron, madam. Pabili nga ako. Kumaway ka naman sa vlog ko. Bakit po? Anong episode yan? 1 million. Ay hindi, meron pang mauuna dito. Nagpunta kami ng Baguio. Tara. Ano lang yung maliit na pambalot ng Kailan, lumpia? madam? Isang ano lang. Naku, nakalimutan ko. Carrots, wala nga pala akong carrots. Ay, bibili ako ng buko. Pabili ako ng ano. Yan, oo. Isa lang. Tapos, pabili ako ng carrots. Isa. Madam. At saka buko. Patuloy mo. Ano nga pangalan mo? Marlon. Ha? Marlon, madam. Marlon. Ayun, si Marlon. Shout out kay Marlon. Ayan. Shout out kay Marlon. Okay. Ay, ano yung buko mo, madam? Pasalan? Hindi, pang buko juice. Dapat buko just na ito. Buko juice. Buko just na ito. Ayan, madam. Saka, may isang siyang buko ni Nay. Hindi, dalawang buko. Ay, dalawa pala, dalawa. Yung sabaw, kuya. Papabiyak na, madam. Syempre. Papabangal ka na. Dua. Parang bangal. O, ayan yung tindahan nila. Ang daming tindaw. Ayan, ngayon lang ako ulit pumunta dito nang nagbablog. Isang taon na. Oo. Nagpunta kami ng Baguio. Mauna yun, yun sa Baguio. Wala. Ayan, si Kuya Noel ang pumipili ng ating pangbuko juice. Ayan, thank you kay Kuya Noel. Ano nga pangalan mo, Kuya? Eto, siya yata yung nagtatanong sa akin nung nakaraan. Anong pangalan mo? Michael Tech. Ayun, si Michael. Tanda pa nga yata ni Michael yung YouTube name ko eh. Yan, shout out kay Michael na nagtatakal ng mantika. Ayan po si Kuya Michael na sanay magtakal ng mantika. Mantika kayo dyan, mga Mars. Alam nyo ba, nung magpapasko, di ba, bumili ako dito. Tapos tinatanong mo ako, ate, hindi ka nag-vlog? Tandaan niya pa yung YouTube name ko. Kaya ngayon, sasama ko siya sa vlog. Manood ka ha, kuya. Okay, mga Mars. So, ito na yung ating nilaga. Yung ating binili kanina sa palengke. Actually, ano yan? 3/4 na baboy. Tapos, yung 1/4, yun yung pinagiling ko para maging yung gagawin kong lumpiang Shanghai. So, ayan. Malambot na rin yung yung patatas. Tinimplahan ko na yan ng Knorr beef cube, paminta, konting patis. Kaya ngayon, dahil malambot na yung baboy, ilagay na natin tong dahon ng sibuyas. Ayan, masarap kasi sa nilaga yung marami siyang sibuyas para mas malasa. So, ayan. And then, pwede na rin natin ilagay itong ating dahon ng yung ating pechay. So, ayan, pakuluin lang natin ng ilang minuto and then pwede nang alisin sa apoy. So, ayun, habang hinihintay kong matapos yung nilaga, natimpla ko na yung buko juice na binili natin sa palengke kanina, mga Mars. And then, itong ating pang lumpiang Shanghai, may timpla na yan ng bawang sibuyas. And then, nilagyan ko siya ng celery. Tapos, meron akong natirang bell pepper. Kesa mabulok, mga Mars, alam niyo, nilagay ko rin siya dito. And, tinimplahan ko to, alam niyo kung nilagyan ko siya ng Parmesan cheese. So, lumpiang Shanghai ala Mami Jinky ang peg. Ayan, natimpla na rin yan ng konting paminta at asin. So, ayan, ibabalik ko na lang. Actually, kanina habang pinalalambot ko yung baboy, ito, dahil patapos na, hinimay ko na yung pabalat. Para pagtapos ng ating nilaga, isusunod ko na tong lumpiang Shanghai. So, pwede namang initin yun. Ayan. So, hindi natin siya i-overcook. Takpan natin. Ayan, gumulo naman na siya. So, takpan lang natin. Ayan, alisin na sa apoy. Para mamaya initin na lang ng bahagya-bahagya. Kasi isusunod ko na dyan, mga Mars, yung aking lumpiang Shanghai. Alam nyo, mga Mars, sa totoo lang, pagod na ako. Kasi ang aga kong gumising, mga bandang 5:30 ng madaling araw, ayun nga, hindi kayang pumasok ni Dude kasi nga nasira yung tiyan. So, ayun, pagkagising ko, nag-almusal, ayan, tumutunog na. Nagsalang din ako ng labahin.
So, pagod na ang katawan lupa ni Madam Jinky. Wala pang tanghali. Dahil syempre galing pa ng palengke. Pero ayokong mag-complain. Kasi minsan lang uuwi si Daddy. Kaya ito, naghanda ako ng special na lunch. Special na yan. Yan, lagay na yan. Tinatanong ko sila kanina kung anong gusto nilang ulam. Ayaw naman nilang kahit ano daw. Dun ako sa safe. Yung talagang kakain yung dalawang bata. So, bago ko ibalot yung Shanghai, ayun, isasampay ko muna yung aking mga nilaban. Madali na lang naman to once na nilubog mo na sa mantika, sandali lang tuluto na agad. Yung nakaraang uwi niya, nung itong 2023, nakatatlong uwi siya, diba? Tatlong uwi yon, pero yung uwi niya na yon, lahat yon may kaugnayan sa pagkuha niya ng exam. Yung una, yung sa PRC. Yun yung umuwi siya nung May. And then, nung July na umuwi siya, yun naman yung celebration niya ng birthday niya. Which is hindi rin namin na-enjoy dahil inabutan kami ng napakalaking baha dito nun. Pero hindi inabot tong flooring ng bahay. Yung labas lang, talagang sobrang lalim. Pag pumunta ka dun sa pinakakanto sa labasan, abot hanggang bewang. And then, yung uwi naman niya nung December, yun yung kumuha naman siya ng NCLEX exam. And ayun, pumasa siya. So, katuwa lang. Lahat ng uwi naman ni Daddy may kabuluhan, may katuturan. At hindi naman sayang ang lahat ng uwi niya kasi thank you Lord, pumasa po si Bless. One take lang. 'Di ba? So, itong uwi niya na to, etong pag-uwi niya nung January 5 hanggang January 15, yan talaga yung masasabing bakasyones. As in, bakasyon talaga. Kaya, ayun, tinrate niya kami sa Baguio. At first time lang din namin makapanik ng Baguio ng lahat kami magkakasama. So, ayan, magsasampay na si Madam Jinky. Ayan, yung aking mga isasampay, puro decolor. So, ayun, yung iba kasi, akala nila umuwi lang si Daddy Les ng walang katuturan. Alam mo yon, akala nila nagsasayang lang ng pamasahe para umuwi. Hindi nila alam, may mga importanteng dapat lakarin si Daddy. Lalo na noong 2023. Yun nga, yung una nag-take siya ng exam for PRC and pumasa nga agad. Tapos, yung umuwi siya noong July, yun naman yung kailangan niyang ayusin yung mga lisensya niya at pagkuha na rin ng lisensya dun sa PRC kasi pumasa siya. And then yung uwi niya nung May, yun nga yung kumuha siya ng NCLEX exam. At kada uwi ni Daddy, hindi namin siya ini-istorbo. Kumbaga, hinahayaan namin siyang mag-focus sa pagre-review. Kasi nga, hindi biro yung pagkuha ng exam. Lalo na yun sa NCLEX. Kasi nagbayad siya doon ng review. At ang laki rin ang binayaran niya doon. Ito lang talaga yung masasabi kong umuwi siya na nakapasyal kami. At kasama pa namin sa Ate AJ sa Baguio. Ayan na yung ating lumpiang Shanghai, mga Mars. Ayan. Yung pabalat, maliliit yung nabili ko. Pero yung pagkakagawa ko, nilakihan ko na. Para wala nang wala nang wala nang matitirang giniling na hindi nakabalot. So, dahil dyan, titikman na muna ni Madam Jinky. Sarap. Hindi maalat. Lasang-lasa mo yung bell pepper. Tsaka yung celery. Mainit. Nilagyan ko pala ito ng isang perasong patatas. Parang extender. Masarap. Di, halika, tikman mo. Yung lumpiang Shanghai ko. Okay lang yan, hindi ka naman nila maaamoy kung hindi ka pa naligo. Halika, umarap ka dito. Ano lasa? Sarap.
Masarap? Sigurado ka, ha? At pagkatapos nito mga Mars, kami ay kakain na ng lunch. Kasi ang oras ay alas 12 pasado na. Medyo natagalan ako ng pagluluto. Kasi nga, kanina na pagdating ko, diba, meron pa akong mga labahe na kailangan isampay. Pero yung nilagang baboy, iinitin ko na lang yung pinakasabaw niyan. Tapos kami ay kakain na. Yung aming sinaingi ay yung luto na rin. Come on guys, let's eat! Ayan na ang ating lunch, mga Mars. Nilaga. Tapos meron tayong lumpiang Shanghai ni Madam Jinky. Chicharong baboy na binili ni Daddy. Or chicharon special. Ayan. Tapos gumawa ako ng graham for dessert. At itong prutas na to, itong pakwan na yan, yan pa yung ano, yung New Year pa. Tapos ayan, may buko juice. Hello! Bakit may gadget sa table? Yeah! Okay ka na, anak? I miss you, Mommy. Miss you too. O, tara, kain na tayo. Di, kain na. Lia, ay kuya, come on, let's eat. Guys, nandito tayo sa Krispy Kreme. Ayan, meron kasi akong card dito eh. So, bibili tayo. Okay, so kakain tayo ng ramen, mga Mars. Ramen Nagi. Ayan. Ang ramen Nagi ni Daddy Les. Ayan, sarap. Hindi siya maanghang at ang linamnam. Essence of Coffee, 164.